Hi guys, good afternoon everyone. So ayan, mag-share lang ako sa inyo regarding sa experience ko sa agency. Ito, TRC process related pa rin to. Alam niyo ba guys, nung nasa agency ako, nag-process ako ng TRC sa kanila. So, nung nag-process ako, nag-start ako ng process ng TRC sa kanila. Bago pa yon, nag-inquire muna ako sa mga private lawyer. Which is talagang ideal ko na pag-process ng TRC is private lawyer, hindi talaga agency. Ayoko talaga sa agency. Kaso guys, ang problema, nung meron akong nahanap na lawyer, which is sa Warsaw din yun, ibang lawyer, hindi yung nag-handle talaga ng case ko. Yung unang nakausap ko. Ang sinisingil niya sa akin is nasa 6,500, which is doon din kasi nag-process yung kaibigan ko. May kaibigan din kasi ako nag-process sa kanya. Kasi noong time na yon, mahal pa yung singilan, tapos kaya din, ano ba yung right term doon is sigurado sa kanila ang positive decision noong time na yon, year 2022. Tapos nung kinausap ko yung lawyer, hininga niya ako ng working permit. Tapos yung tax at saka yung insurance, sabi niya is to follow na nga lang daw. Which is, bago ako pumunta sa lawyer, kinausap ko na yung taga-agency na sa lawyer nga ako magpapras ng TRC, sinabi ko na yon. Kaso, ang problema guys, alam niyo ba, kahit anong hingi ko ng document sa agency regarding sa tax ko at saka sa insurance ko, ayaw nila magbigay. Ayaw magbigay, pahirapan. Which is, hindi na raw nila inaalaw ang pagpaprocess sa labas. Kasi nga, ang gusto pala nilang mangyari, sa kanila kami magpaprocess, which is may lawyer sila under agency din. May lawyer yung mismong agency na doon kami magpaprocess sa kanila. Pero, actually guys, ano na yon, syempre, yung taga-agency is, may patong na yun kapag nag-accept ka ng process sa kanila. Which wala naman kaming option kasi nga ayaw nilang magbigay ng sus at tax. So, noong time na yun, syempre bago lang din ako, wala akong masyadong idea kasi kararating ko lang din nun eh. Kasi nga, yung kinausap kong lawyer, pwede naman mag-process agad kahit hindi pa ma-expire yung visa mo or 3 months before expiration kasi pwede kang sa kanya mag-start ng process. Actually, sa sa Old Town, baka may nakakaalam sa inyo yung lawyer sa Old Town. Yun yung lawyer na kinausap ko. So, nung hinihingan ko nga sila ng dokumento, wala sila sa akin maibigay. So, wala tayong option kundi mag-process sa kanila. So, nag-process ako sa kanila ng TRC dahil wala na rin tayong choice. Nagbayad ako, which is, parang inabot na rin yata ng 1,500 something. Pero hindi pa yung complete payment. Kasi nga, ang full payment is paglabas ng card mo. May additional pa yun. Basta parang mag-overall din siya ng kulang 3,000 or 3,000 something ganun. Yung lawyer under agency? Ay, lawyer ng agency. Yun. Tapos, nung nagpa-process ako sa kanila ng TRC, din na-process na nakapag-biometric ako sa kanila. In 2 weeks time pa lang, nakapag-biometric na ako actually sa kanila. Ang bilis ng biometric nila, 2 weeks. Pero, nung after ng biometric na yon, yung resulta ng decision, hindi sila masyadong updated sa mga aplikante nila. Kumbaga, parang, right term dito? Parang kulitan sa pagpa-follow up regarding doon. Kasi, hindi naman din nila inaalaw or na magdirekta ka doon sa lawyer. Pero, syempre, tayong mga Pilipino, hindi naman tayo titigil hanggat di natin nalalaman yun. Yung iba, nagbabypass na. Which is naman ako, ayoko sanang gawin yun, parang respeto rin sa taga-agency. Kasi dito guys, alam nyo, sa akin lang sa experience ko, hindi pwedeng oo ka lang ng oo sa agency, hindi pwedeng masyado ka mabait sa agency. Dapat ikaw sa sarili mo, aalamin mo kung ano yung proseso talaga ng TRC mo pag under agency. Huwag kang masyadong tiwala sa agency. Hindi ko naman nila lahat as experience ko lang. Alam nyo ba, refuse na ako, hindi pa sinasabi ng agency sa akin. Ngayon, sinabi ko kay Josawa, which is boyfriend ko pa nga lang si Josawa nun, kasi kapag wala ka kasing TRC expired visa ka, hindi ka talaga makalabas dito sa Poland. Ang hirap nun, hindi ka makapag-travel gaya ng ginagawa ko dati na may visa pa ako. So,
Siyempre gusto rin namin matapos ni Jusawa yung yung TRC ko para makapag-travel ulit kami, which is yung normal namin ginagawa kapag may mga bakasyon. Na alam niyo, na-refuse na pala yung yung process ko, hindi sinasabi ng agency ko. Alam niyo, ginawa ni Jusawa. Pumunta kami doon sa mismong agency, siya yung kumausap. At inalam namin yung reason bakit refuse yung status ko. Wala talaga akong idea. Walang sinasabi sa akin yung agency kahit mag-follow up ako. Ngayon, nung pumunta kami doon, kahit walang appointment, inassist naman kami ng ng lawyer. Syempre, kailangan kasi talaga pag pumunta doon may appointment ka. Tapos nung pumunta nga kami doon, sabi sa amin ng lawyer na kasi nga wala akong incomplete documents ako, wala akong tax at saka wala akong insurance, which is ang pagkakaalam ko, complete documents na yun kasi nga agency na ang magpo-forward. Hindi ganun guys. Wala akong tax, wala na akong insurance. Di ba ang saklap nagtrabaho ako sa kanila? Although hindi naman ako ganun kasipag magtrabaho sa kanila. So, karapatan ko naman na dapat meron akong ganun, di ba? Meron talaga dapat, naguhulog talaga dapat sila ng ng tax at saka insurance ko. Kasi nga, empleyado kanila. So, nung nalaman ko yon, sinabi rin sa amin ng lawyer na may 30 katao na nakatambak sa kanya na same case ko. Walang tax at walang insurance, incomplete documents din. Tapos, meron ding mga refuse doon na ibang naman, naka-separate document din siya na ibang agency din na ang case naman is hindi nagbigay ng other documents ulit yung ibang agency. So, nung sinabi sa akin ng ng lawyer na baka makakilala ka dito, which is dun sa dati kong agency, may mga kaibigan ako doon. Sinabi niya sa akin na sabihan mo sila na dapat na lumipat na sila ng ibang agency kasi nga yung agency nyo is bullshit. Sabi niya gano'n. So, nung sinabi niya yun, tawa na lang kami ni Jusawa. Siyempre kasi si Jusawa, in-entertain na rin siguro nila kasi police nga. Tapos, nung sinabi niya, sinabi ko, nirelay ko sa mga kaibigan ko na pumunta na kayo mismo doon sa sa lawyer kasi nga yung mga process ng TRC nyo is nakatenga na lang doon nang hindi nyo nalalaman. Pinapunta ko talaga sila. Tapos, yung mga lilipat, kuanin nyo yung case number nyo bago kayo lumipat. Yun ang binilin ko sa kanila bago sila umalis. Tapos, nang naging solusyon nga namin ni Jusawa is, umalis na nga ako doon sa agency, which is, nabuntis na rin naman ako noon. Kumbaga, yung pagkakabuntis ko is timing. Refuse ng ng TRC ko, tapos nabuntis na rin ako, tapos yung lawyer na yun mismo, kinuha na rin namin as a private para mag-process ng TRC ko under kay Jusawa naman. So, ang naging proseso ko is for transfer naman ng Buboy Chip dito sa Lublin. So, nung inaccept ni lawyer yung yung case ko ng other agency, tinransfer niya naman sa isang kapartner niyang lawyer, which is, kasi law firm kasi siya. Siyang nag-process sa akin, yung kapartner niya sa pagta-transfer dito sa Lublin. So, yung transfer niya is, hiningan kami ng panibagong documents, which is, hindi na siya employed. Financial income ni Jusawa, which is nagpresent na rin kami ng pang statement, 10 picture namin na talagang in relationship kami dalawa na proof. Tapos, yung passport ni Jusawa tsaka yung ID niya dito sa Poland. Tapos, pa ba? Tapos yung other documents daw is to follow na nga lang daw. Sasabihin naman daw sa amin yun ng dito sa Lublin kapag pa yung mga supported document na kailangan na ipasa, which is meron pa. Marami pang documents na hiningi sa amin. Kasi nga, buntis na rin ako noong time na yun. Hiningan din ako ng medical certificate, tapos ultrasound ni baby. So, yun ang naging proseso ng sa akin. Pero, hindi ganun kadali guys. Kasi nga, wala akong insurance. So, inasikaso pa rin namin yun. Stress pa rin yan kasi may kalokohang ginawa sa akin ng agency. Niregister lang ako sa SUS pero walang hulog. So, part 2 to ng video natin. Part 1 to ng video natin. May part 2 pa tayo. Para i-continuous na natin. So, ayun guys. So, abangan nyo ulit yung part 2. Gagawa ulit tayo ng part 2. Bye!